Okay, so ito yung update na malamang karamihan sa inyo, malamang sa malamang hindi nyo pa alam to. So diretso lang, wala pa to sa Google Maps, hindi pa kayo madadaanin dito ng Google Maps. Ang mga dumadaan lang dito, yung mga lokal o yung mga taga dito at yung alam yung daan na to. Wala po masyadong nakakadaan dito na mga dayo. What's up sa inyong lahat? So ngayon, nandito tayo sa may Daang Hari, sa may Imus, Cavite. So ngayon, ang content natin, tatagos tayo ng Tanza mula dito. So kung hindi nyo pa alam yung alternative na ruta, kung galing kayo dito sa banda na to ng Imus, kung galing kayo ng Alabang, Muntinlupa or ng Laguna, tatagos tayo ngayon ng Tanza. So papakita ko sa inyo yung alternatibo na ruta and yung mga progress dito sa dadaanan natin, kasi medyo matagal namin akong hindi nakapag-update dito banda sa may Imus papuntang Tanza. So ito yung setup natin, yung bago nating sineta pa na motor, si Battle Hopper 3.0. So tara, medyo mainit at sundan nyo ako sa video na to. Papakita ko sa inyo yung alternatibo na ruta tsaka yung update dito sa daan na to. Madami na kasing bago dito sa mga dadaanan natin. So yung current location natin, ito ay Daang Hari, sa may Imus. Nasa likod natin yung Vermosa. So diretso na tayo, huwag sana tayo maabutan ng ulan. So ito yung Petron sa Vermosa. Diretso lang tayo. Hindi naman siguro ganun kahaba tong vlog natin, pero uncut pa rin naman to. Uncut pa rin naman yung gagawin natin dito. So tatagusin natin yung Tanza, kasi yung iba dumadaan pa ng Bacoor para tumagos sa Tanza or kung saan man So dito papakita ko sa inyo, kung galing kayo sa Imus o galing kayo ng Dasma, pwede kayong tumagos ng Tanza kung dito kayo dadaan sa dadaanan natin. So medyo malakas yung hangin ngayon, tsaka walang masyadong ulan. So diretso lang tayo. So yung bagong kabit natin na pannier ay hindi ko pa masyadong na-maximize dahil bagong kabit lang siya at hindi pa tayo nag-long ride. Soon, kapag malayo na yung nilakbay natin, naghahanda lang tayo ng budget, ng katawan, ng pag-iisip. Siyempre dapat pag mag-long ride tayo, dapat physically, mentally and emotionally ready tayo. Lalo kung mga 200, 500 kilometers yung pupuntahan natin, di ba? So malapit na tayong tumagos sa kabila. Hindi sa kabilang mundo So yung mga pinagawa ko sa motor ko ay so far so good naman. Lalo yung bushing, mas confident na ako i-maneho to. Kung napanood nyo yung mga recent uploads ko, yung pinagawa ko yung bushing, yung dalawang bushing, yung sa swing arm tsaka dun sa kung ano man yun, nakalimutan ko yung tawag, basta dalawa yun. Yung pannier ay sinasabi nila mabigat, pero hindi naman. Pag umaandar ka na ng ganito, hindi mo naramdam parang wala kang pannier Siguro disadvantage lang, nung nakikita ko hindi ako makakasingit ng masyado. Pero long ride naman ang gagawin ko, hindi naman ako masyadong mag-city ride So yung pag-isingit is okay lang. So dito dadaan tayo sa pataas na to. Ito yung papuntang Open Canal. Yung baba papuntang Aguinaldo Highway yan. Yung kanan Malagasang, ito naman papuntang Dasma. So diretso lang tayo. So diretso lang tayo dito sa dadaanan natin. Ito yung papuntang Imus, ayan, papuntang bayan ng Imus. Ito naman papuntang Dasma. Ito yung District Mall ng Imus, Cavite. So pamilyar na kayo dito. Itong Open Canal, malamang karamihan sa inyo hindi alam yung update dito. Papakita ko sa inyo. Ang date ngayon ay August 26, 2029 2026, August 26, 2026. Tama ba? Ano ko, tama 26 ngayon kasi bukas expiration yung tinapay kong binili sa Dali So ito ay pinapalawak na. Dati kasi ito lang yan. So dito pinapalawak ko na sa mga tauhan ko. Ayan, dapat magiging two-way yan. Dalawa dito, tapos dalawa doon. Kaso nga lang, ito parang matagal lang na tenga. Pag tag-ulan kasi, itong part na to ay medyo binabaha to dati. Hindi naman yung totally may tubig kasi siya, pero hindi naman lumulubog yung kung sa motor.
Parang ano lang siya, hanggang talampakan lang eh. So parang hindi pa nga eh, mababa lang. Pero may mga lubak kasi dyan. Pero ngayon kasi, tignan nyo naman, nakasemento na siya. Kaso nga lang, yung itong kabila na to, nagtataka ako kung bakit ang tagal nilang ayusin. Ayan no. So pagdating doon, magiging ganito pa rin siya. Ayan no. Hindi pa ayos. Hindi ko alam kung ano na nangyari dyan. Matagal lang nakatenga ng ganyan yan eh. Hindi ko alam kung naubusan na ng budget o tinamad na. Tinamad na. So dito naman, hindi naman masyadong matraffic kapag ganitong oras. Ang time check natin mag-alauna ng tanghali. So yan yung mga pinatambak nila dito. So hindi pa talaga totally ayos. Tapos may ginagawa pa dito sa Maynila yata to. Actually matagal lang nakatenga to eh. Matagal lang hindi masyadong na-update tong lugar na to eh. Dapat matagal lang tapos to. Actually no pandemic pa sinimulan to eh. Ilang taon na din to. Pero kahit paano naman may progress naman. Eh yun nga lang medyo matagal. Hindi natin alam kung bakit wala nang gumagawa. Kita nyo naman no. Wala na yung mga truck nila dito, wala na yung mga tauhan. So nagtataka ako ano na nangyari. Ito hindi nagalo tong bridge na to. Ito pa rin yun eh oh. Ayan no, ito pa rin yung dati. So dito aakyat tayo, papunta yan ng papunta yan ng kabila, dun sa may papuntang Tansa. Yung baba niya papuntang Malagasang. So kung pupunta kayo ng Malagasang sa Imus Bayan at Dasma Bayan, baba kayo dyan, sa kaliwa kayo. Ito yung Dasma Bayan, yung sa kaliwa niya, yung kanan, papunta yan ng Malagasang. Papunta yan ng Imus, papuntang Bacoor, itong kanan. Tuturo ko sa inyo. Parang tour guide na rin ako dito So ito yung bagong gawa din na overpass. Ayan yung papuntang Malagasang. Ayan yung kanan na yan. Tapos yun yung papuntang Dasma Bayan. Yun yung part na yun sa kabila. So dito simentado na. Yung mga matagal lang din nakadaan dito. Ito na yung progress ng lugar na to. At hindi pa siya totally gawa. Pinapalagyan ko pa ng ano dito, Center Island. Tapos lalagyan natin ng mga ilaw yan. Tapos dito may mga kung ano-ano ng mga establishment. At may kainan din dito. So yan, madami ditong establishment na kung ano-ano na mga business, tubanes. Ito may police station, Central Police Station ng Imus. Ayan, nandito yon. At may peri-peri na dito. So okay naman madami ng ano dito update. At patag na tong area na to. So dati kasi hindi pa patag to medyo lubak pa tong area na to. Pero ngayon patag na siya. At mukhang aabutan tayo ng ulan. Huwag sana tayong abutan ng ulan na yan. At minsan lang tayo lumabas. Diyos mio marimar. Akala ko ligtas na tayo sa ulan. So yung kanan na yan, papunta yan ng Imus Boulevard. Papunta ng City Hall ng Imus, yung bago. Ayan, yung kanan na yan. As dito papuntang Dasma, yung kaliwa. So madadaanan natin dito sa kaliwa yung LTO Open Canal. Ayan, dito ako kumuha ng lisensya ko eh. Ayan. Itong kaliwa, yan yung LTO Open Canal. Tapos papakita ko sa inyo yung progress ng SM General Trias, yung bagong ginagawa dito. Ito yung Open Canal LTO. Ayan. Yung kaliwa. So ito patag na rin to, matagal nang nagawa tong area na to. Tapos ito yung Calax. Ito yung pahaba na yan, yung ginagawa na yan. Calax, medyo mahaba na rin na nagawa dyan eh. Tumaas na eh So yan yung Calax. Taas. Pinapatapos ka naman sa mga tauhong ko yan para madaanan na. So medyo malaki namin talagang update dito. Kung matagal na kayong hindi nakadaan dito, ito, papakita ko sa inyo yung mga ginagawa dito. Matagal na rin yung huling update ko sa area na to eh. Siguro last year pa, 2025. Medyo malakas yung hangin. Kanina lumabas ako, sobrang init. Tapos ngayon, nagbabadya na yung ulan. Di ba? Ang galing. Galing talaga. Inaantay lang talaga akong lumabas nitong ulan eh. So
So diretso lang tayo at tatagos tayo doon sa matagal ko nang hindi nadaanan na wino-widening pa ng mga panahon na yon. So ito yung sementeryo ng Himay, anong sementeryo to? Himalayang General Trias. Tapos ito yung SM. Ito yung River Park. Tapos ito yung SM na pinapagawa ko na rin. Pinapatapos ko na rin yan. Ilang taon na lang makakapasok na kayo dyan. Ito yung SM General Trias Cavite. Ayan. Yan yung SM. So medyo may progress na rin siya. Masipag naman yung mga tao kong gumagawa dyan. Ayan. So medyo malaki na rin yung progress niya. Hindi ko na alam kung ilang floor yung ano dyan. Hindi pa kami nag-uusap na engineer. So siguro mga ilang taon pa, mga dalawa siguro o isa, hindi natin masasabi. Medyo mabilis din yung progress nila dyan, ha. So itong dadaanan natin, pagtapos dito sa open canal, may extension pa to eh. Papakita ko sa inyo yung open canal extension. At meron ditong part na, alam mo yung embudo, yung tinatawag natin embudo. Alam nyo ba yung embudo, yung pag nagkasali ng mga mantika sa palengke at kung ano-ano pang mga likido, yung embudo, may embudo ditong part. Kaya dito laging traffic, tignan nyo. At dito malaki, di ba? Malawak yan. Tingnan nyo to sa unahan, ayan na, mga kaibigan, ito na. Ito yung embudo. Ito yung sinasabi kong embudo. Tingnan nyo, ano ngayon, weekdays ngayon, pero ganito. Ito yung embudo dito. Ito yung nagka-traffic na area. Palabas na to ng Arnaldo Highway. Ito. So ito yung part na medyo matraffic kasi ang liit ng daan dito, hindi pa na-widening. Tapos nagkasabay kasi yung mga sasakyan dito, yung galing ng General Trias, sa kanan na yan, General Trias kasi yan, yung intersection dyan. Tapos kaliwa, papunta yan ng Dasma, papunta yan ng 13. So ito yung parang embudo, medyo lumala kasi nung dumadaan ako dito dati, hindi naman ganito eh. Hindi ganito kahaba eh. Ayan, tinan nyo, liliit yung daan na to. Ayan, maliit na dito. Wala na. Ayan na siya. Maliit na. Maliit na, parang imbudo na talaga siya. Ito dapat kasi widening to, kaso nga lang may puno eh. May puno ng kawayan eh. So ito yung imbudo ng open canal. Ito lang naman talaga yung pinaka-traffic dito na part pagdadaan kayo eh. Ano pa lang to, alauna. Ito yung medyo talagang walang pinipiling oras ang traffic sa area na to. Pero pag na-widening to, kaso matagal na kasi to eh. Ito dapat itong kanan, widening din dapat to. Yung may nagtitinda dyan, yung may kawayan, dapat kasama yan eh. Pero hindi pa rin siya na ma-widening eh. Kaya tuloy nangyayari, traffic na dito sa part na to. So medyo ano naman, antay lang naman tayo. Di lang naman yun eh, malapit na tayong tumagos. So tingnan nyo sa mapa, kulay pula. So diretso. Ilang minuto lang naman naantayin natin dito. Pero moving naman, hindi naman to yung traffic na talagang sobrang walang galawan. Meron naman. Medyo may kabagalan lang talaga dito. Kasi nandito lahat yung mga galing ng galing ng Danghari, galing ng mga subdivision dito sa malapit, papasok, pupunta ng 13, pupunta ng Dasma, pupunta ng General Trias dito. Dito kasi dumadaan karamihan. Kaya ganito itsura. Ito ang kalalabasan. Medyo tayo, imbudo talaga to. So antayin lang natin. Uncut version pa rin naman ang gagawin natin dito. So habang traffic, i-discuss ko sa inyo yung mga in-upgrade ko dito. So yung bago nating is okay naman. Kita ko naman, bibili pa ako dito ng blind spot na side mirror para mas kita ko yung likod. Yung kabilaan. Ito yung sinabi ko sa inyo nung last time na protection ko sa init at ulan. Tingnan nyo, nagagamit ko na siya ngayon. Di ba? Kapag nasa harap yung araw, hindi ako maiinitan yung daliri ko dito sa kasi nga sasaluhin niya. Saka yung ulan, sumasalo rin ng ulan to. Saka mga dumi, yun yung pinaka gamit ko talaga dito, dumi. Anti-dumi siya, saka
crash guard na rin. So nung pag-sempla ko kasi, na-discuss ko na yan nung last time sa video ko. Ito yung sumalo. Hindi na bali yung brake lever ko. Ayan, tignan nyo naman to. Imbudo talaga siya eh. In 200 meters, sharp right onto Arnaldo Highway. So pinapa-sharp right tayo dito kasi nakaturo ko sa sa Tanza eh. So ito kasi General Trias Bayan. Pag kumanang ka dyan, yan yung bayan General Trias. Pag kumalawa ka naman dyan, papunta yan ng Right onto Arnaldo Petron sa may Arnaldo. Papuntang Governor's Drive yung ano na yan, yung kaliwa. Papuntang 13, papuntang... Yan yung madalas dinadaanan natin, yung kaliwa na yan. Papunta yan ng... Nung nagkatagaytay tayo, yan tayo dumadaan. Pero hindi tayo kakaliwa, hindi tayo kakanan. Tayo ay dediretso. Ito yung gusto kong i-update din kasi matagal na akong hindi nakadaan sa part na to. Etong diretso. Tingnan natin kung kasya tayo. May pannier tayo eh. So, kung kasya naman. Yan ang disadvantage pag may pannier tayo. Medyo talagang tatansyahin mo. So, dediretso tayo doon. Ayan. Ayan, diretso tayo doon sa kabila. Tingnan nyo, may mga dumadaan. Papakita ko sa inyo, alam ko may update na dito eh. Yung diretso na yan. So, ito yung sasabi ko sa inyo, pag kumana kayo dyan, papunta yan ng General Trias, itong kanan. Yung kaliwa, papunta yan ng... papuntang Kawit din yan. Ito naman papuntang kaliwa. Papuntang Governor's Drive, ito. At papunta din yan 13, Dasma Baya, SM Dasma, Robinson Dasma, yung kaliwa na yan. Pero tayo, diretso tayo. Ayun, yung dun sa may jeep na nakatigil doon. So mabilis lang talaga kapag ano eh, yun ang advantage pag nakamotor. Tapos dito, pinapakanan tayo dyan. So kung papunta kayo ng Tanza, tapos naka Google Maps kayo, malamang sa malamang papakananin kayo dyan. Pero tayo hindi tayo kakanan, diretso lang tayo dun oh. Ayun, may update dun eh, papakita ko sa inyo. May ginagawa na dun eh. Tingnan natin kung makakalusot tayo. May mga truck kasi dumadaan dito, lalaki eh. Medyo maalikabok lang sa dadaanan natin for sure kasi mabuhangin to eh. Kahit dati pa doon daan ko dito eh. Nung dumaan ako dyan eh. So tayo, diretso tayo. Hindi pala tayo dapat nag-senyas ng pakaliko. Diretso. Okay, diretso. Diretso. Okay, diretso na tayo. Okay, all goods. Okay, so ito yung update sa area na to ng open canal na malamang karamihan sa inyo, malamang sa malamang hindi nyo pa alam to. Ito, pinapaligo pa rin tayo ni Google Maps kasi wala ito sa mapa eh. Hindi pa to updated sa mapa. Pero tignan nyo, dati huling punta ko dito, may mga bahay pa yan dati. Pero ito, tingnan nyo, sementado na siya at maluwang na. So ito yung extension ng open canal na hindi pa nadadaanan. Ito yon. Pag nahanap ko yung clip ng daan ko dito dati, lalagay ko dyan sa screen. So diretso lang. Wala pa to sa Google Maps. Hindi pa kayo madadaanin dito ng Google Maps. Ito. Ayan. So patag na to. Ito yung open canal extension. Malaki na eh, oh. Malawak na siya eh. So disadvantage nito, syempre, maalikabok. Tsaka kapag gabi kayo dumaan dito, expect mo na medyo matatakot ka kasi nga walang ilaw. So tuturo ko sa inyo, mapakita ko naman sa inyo. Pinapa-U-turn ako ng Google Maps, di ba? Pinapakaliwa niya ako pero hindi tayo kakaliwa. Hindi tayo liliko. Ayan. So medyo nakakatakot lang talaga dito. Ito yung parang, kung ako nagkakamali, parang catch basin to ng ulan. Kaya tignan nyo, pansin nyo, hindi binabaha tong area ng Imus kasi nga may malawak na lupain dito eh. Ano. Diyan ako nagpapastol dati ng dinosaur. Ayan. Yung kalaro ko pa si Enrile. Ayan, diyan kami nagpapastol ng dinosaur dati. Mga T-Rex, Pteranodactyl, nandyan, diyan kami nagpapastol.
So ayan, ito yung daan. Ito yung sasabi ko sa inyo na bihira, malamang sa malamang iba sa inyo, hindi pa alam to. Lalo yung mga hindi naman taga Cavite, di ba? Pero at least, napapakita ako sa inyo. Medyo malakas lang talaga yung hangin. Ayan, kita nyo dito, ang lawak niya, no? Parang ano daw to, catch basin ng ano, ng ulan, kaya hindi bumabaha sa area na to kasi nga malawak. Ayan, dating pastulan namin in Enrile ng mga dinosaur. So, diretso lang natin to. Turn left to stay on NIA Open Canal Road. Ayan, so may sarado dito, wag kayo dyan dahil part pa rin yan ng catch basin na yan. Ito yung part na medyo malubak. In 600 meters, turn left onto Princess Street. So yun nga ang tagos natin dito, Princess Street. Sinasabi niya na Google Maps. Pag dito kayong part, tinan nyo, medyo may lubak. Yan ang disadvantage din dito kapag tag-ulan. Ang mga dumadaan lang dito, yung mga lokal o yung mga taga dito at yung alamin daan na to. Wala po masyadong nakakadaan dito na mga dayo. Yung mga malalapit lang dito. Na-vlog ko na to dati, itong area na to. Nung 2024 yata, nung bago pa yung motor ko nun. Ngayon, nagbabalik tayo. After 2 years. Medyo matagal-tagal na din. Ayan, yung lubak dito, hindi naman masyadong matagtag. Wala kasi masyadong bato. Parang lupa lang na tumigas, tapos uneven pavement siya. Hindi siya, ayan. Pero dati kasi sobrang malupa to eh. Pero siguro dahil sa pag-uulan, yun na rin siguro yung isa sa dahilan kung bakit ganito yung daan na to. So diretso lang tayo. Ito yung part na medyo muntik na ako madulas dati. Ito yun. Alam ko kasi ito, hindi ko alam kung nakakadaan dito eh. Itong part na to eh, tignan ko ah. Diyan kasi sa baba, pwede tayong dumaan dyan. Pero itong taas, hindi ko sure eh, tignan ko ah. Dito kasi ako nadaan, usual. Hindi ko sure kung itong taas ay nadadaanan. Ay, hindi pala pwede motor dito kasi ano to. Oo nga. Bike lang siya, hindi pwede motor dito, negative. Mabigat to. Bike lang tsaka tao nakakadaan dito. Sa part na to. So, hindi pwede. Negative mga kaibigan. So, baba talaga tayo dadaan. Kung tao tsaka bike, pwede sa baba. Ang disadvantage dito sa area na to, kapag malakas ang ulan, malamang inaabot to ng tubig. Tumataas yung tubig na yan. Ito, medyo malalim ha. Medyo may katarikan, pero buti na lang talaga eh, bagong gawa yung motor natin. Napakayos natin yung brake, bagong brake fluid, bago yung bushing. Oh, may falls pala dito eh. Ito na naman yung part na medyo challenging sa daan na to. Ito lang yun. Dati nung hindi tag-uulan, medyo madulas dito. Kaya wala palang pinagbago tong daan na to. Walang pinagbago. Oh, may nililigong bata oh. Ayan na nga, disadvantage nito kapag tag-ulan, umaapaw to, hindi madadaan to malamang sa malamang. Ayan. So ito lang naman yung medyo challenging na part sa daan na to. After nito okay na. Ito lang talaga yung rough road na part. Turn left onto Princess Street, then turn right onto Dong NIA. Ayan oh. Dito masusubok talaga kung gaano kagaling na rider. Dito masusubok. Ayan, medyo tag-ulan kasi ng mga nakaraan, kaya ganito. Go, 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 sa go. Go, go, go. Oh, may panyo pa tayo niyan ha. Okay, yan lang talaga yung challenge dito sa area na to. Okay, ito na yung Prince Road. Pag umanan kayo dyan, papunta yan ng General Trias pa rin. Kawit. So kakaliwa tayo dito. Kaliwa tayo. Pag dinaretso nyo yan, papunta yan ng Prince Road. Papunta yan ng Governor's Drive.
13. Pero tayo, kakanan tayo dito. Turn right onto Dongyan IA. Eto, Daang Nia. Eto, medyo masigip tong daan na to. Pero, I assure you, For 1.5 kilometers. medyo napagod ako dun sa part na yun. Pero ito na yung talagang wala nang lubak, promise. Wala nang rough road. Yung part na yun talaga yung medyo challenging, na hindi nyo masyadong madadaanan kapag tag-ulan or tag-bagyo, kasi alam ko umaapaw yung part na yun. Ito na yung Daang Nia. Tapos ang tagos natin ito, yung open canal extension. Kung akala nyo yung kaninang dinaanan natin paglagpas sa open canal, yung may intersection, ito na, yun na yung open canal extension. Hindi pa, nandito yung open canal extension. Yung daan na yun, once mo lang talaga dadaanan. Kasi mamaya pagbabalik ako, hindi na ako dadaan doon. Mag-governor's drive na ako mamaya kasi may susunod pa tayong vlog dito. Abangan nyo yung next na vlog natin after nito. Papakita ko sa inyo yung daan naman papuntang Indang. Tansa to Indang naman, yung Tagos. So diretso lang tayo. Okay, thank you. So diretso lang. At medyo masikip din tong daan na to. O 26 minutes nandito na tayo. Actually malapit namin sa Tansa to eh. Ilang minuto na lang Tansa na to eh. Tingnan nyo ah. Kasi kung galing ka ng open canal tapos pumunta ka pa ng Bacoor papuntang Tansa, di ba? Ang layo. Eh dito, Imus to Tansa, para nating tinuhog yung daan. Imbis na kumanang ka sa Aguinaldo Highway, dumiretso tayo, tinuhog natin yung daan. So susundan lang natin tong etong truck. Meron ditong maliit na tulay eh. Na pang-isahan lang eh. Ito yun eh. Ito yung sinasabi ko. Oo nga. Pang-isahan lang to. Di makakadaan dito pag dalawa. Pag nagsabay. Palitan to eh. Ito na yung Daang Hari extension. Ayan, kita nyo. Masikip talaga siya. Hindi siya basta matadaanan ng dalawang Tingin ko matagal lang nagawa to eh. Hindi pa uso masyado yung yung malalaking kotse. Kaya siguro ganito. Parang motor-motor lang. Kasi kung recent lang nagawa yan, dapat dalawahan yan. Pero hindi eh. Or baka hinugis na rin, hinubog na rin sa kalsada. Ayan. Pero naman to, itong daan na to, patag na to. Wala na tayong problema sa daan na to, patag na siya. Ayan, so ayun na, tayo na. Kita nyo, maliit yung daan na to. Hindi tayo makaka-overtake dyan kasi may pannier tayo eh. Disadvantage yung pannier. Ayan. Malamang ito yung dating tulay. Ayan, pantao lang. Ayan, parang isahan lang talaga siya. Tapos na dito, sa inyo kung magbibigay kayo dyan sa mga taong nag-assist. Medyo may kasigipan talaga to, pero imagine mo na lang kung ang dinaanan mo yung papuntang Bacoor pa, dadaan ka pa ng SM Bacoor or papunta ka pa ng Dasma, eh dito ka na lang dumaan. In 200 meters, turn left. Mali naman yung mapa, turn left, turn right tayo dito eh. Turn left. Right? Marunong ka pa sa akin. Liligaw mo ako. Hanip ka. Ito yung left na sinasabi niya. Ito yun. Ito yung left. Kayo naman eh. Kanan, tas kaliwa, tas diretso. Ito yung mga invisible na In eh. 400 meters, turn right. So ito yung sakahan. Paano ko nalaman tong daan na to? Sa mga hindi pa nakakaalam, dati ako nagbablog ng mga bike at dati ako nagbabike. Ito na daanan ko to dati. Wala pa akong motor noon, pandemic pa lang. Pumunta kami ng may pinuntahan akong bike shop dito sa malapit. Dito ako dumaan. Kaya natuklasan ko tong daan na to. Itong part na to Ayan, sabi ko na eh. May invisible na eh.
So dito may mga crack lang yung daan na nag parang senyalis na matagal na talaga tong daan na to. Ilang taon na rin. Pero sementado naman. That's the advantage. Turn right. Ayan. So sakahan pa rin siya. Buti dito nagtatanim pa rin sila ng palay. Sa amin kasi hindi na eh. Malapit na tayong tumagos. Yan, kanan tayo. Kapag dinaretso nyo yan, alam ko tansa pa rin ang labas niyan, pero mas mapapahaba. So itong part na to talaga ay medyo matatakot kapag gabi. Medyo matatakot ka ng paggabi dito kasi alam ko walang ilaw talaga dito. Kita ko naman eh. Tsaka nakadaan ako ng gabi dito. Nung bumabiyahe pa ako ng Lalamove dati. Medyo nakakatakot talaga siya. Etong kanan, hindi ko sure kung parang galing din ng Gentry yata itong kanan na to eh. Okay, oo. Papunta nga din to ng ano. Galing to sa kabila ng Gentry. Ayun, yung kanan na yun. Parang yung highway ng papuntang Tanza. So tayo, diretso lang. Malapit na tayo lumabas. Ang tagos natin ito, Tanza na. Tanza 13 Martires, Tanza Road. Ilang minutes na yung vlog natin? 30 minutes. Nasa Tanza na tayo. 31 minutes na. Kesa umikot tayo dun sa may Bacoor, diba? Uy! Ano ba ka? All goods, ganda ng kapit nung ano ko. Nung panyer ko, hindi siya maalog. Ganda na pagkakagawa nila nila Ninong. Sa Ninongs, pinagawa ko yung sa Ninongs, pinawelding ko yan eh. Pinabutasan ko eh. Sila rin yung gumawa ng top box bracket ko na naputol. So kung may mga papawelding kayo, PM nyo lang si Ninong's Motor Shop. O panoorin nyo yung mga last vlog ko. Mga previous vlog ko na paggagawa nito, mga pinagawa ko dito. Solid naman. Yung bushing, hindi ko na maramdaman na parang gumagayawang ako. Okay naman. Kasi dati pag bumapreno ko ng ganito, pag bigla akong bumapreno ng ganyan, feeling ko dumudulas ako. Pag bigla akong preno, parang feeling ko, yung likod ko gumaganon. Parang isda, alam mo yun, parang gumaganon. Kaya feeling ko sumisemp lang ako. Kaya pansin nyo yung mga recent vlog ko, yung mga previews na content ko, ang bagal ko lang talaga, nasa 50. 50 to 70 lang siguro takbuhan ko. Yun yung range. Kasi nga, parang feeling ko talaga madudulas ako eh. Pero ngayon nagawa na yung bushing, swing arm bushing. Nakalimutan ko yung isa, basta 2 bushing yun. 4 ang bushing niya pinalitan sa akin eh. Engine bushing, tsaka swing arm bushing. Ayun pala. Alala ko na. 100 meters, turn left onto Tanza, Trece Martires Road. Ayan, kita nyo naman. Narinig nyo na, sabi ni Google Maps. Tanza 13 Martires Road, yung lalabasan natin dito. May panyab din siya kaso mas maliit. Sa akin mas malaki. Yun nga lang, medyo mas malapad dun sa kanya kasi Turn left onto Tanza, Trece Martires Road. iba yung bracket niya eh. So yan, Tanza 13 Martires na to. Itong kahabaan na to. Pag dinaretso yun, papunta yun ng Maragondon. Ito dito pala papuntang Maragondon sa kabila. Ito, Tanza 13 Martires Road. Kalawa na tayo dito. So ayun, tumagos na tayo within 30 minutes. 33 minutes. Nasa may Tanza na tayo. Ito yung matadaanan natin yung Mike Seminole, Tanza will be on the left. ito na yung Tanza, ano ba to? All Homes Tanza Supermarket. Ayan. So within 30 minutes nakarating tayo dito. Mabilis lang din no? Kaysa dumaan tayo sa Bacoor. 30 minutes. Uncut video yun Ayan, ito na yung Tanza. All Homes Tanza. Tanza is on the left. Ayan, so ito na yung All Homes Tanza. Nakarating na tayo within 30 minutes, 33 minutes to be exact.
34, sabihin natin 34 minutes. Ayan, ito na yung all day. Pag dinaretso nyo yan, papunta na yan ng 13. At ito naman, papunta ng, alam ko, pabalik to, papunta ng yung daan ng papuntang Maragondon. Alam ko doon yun sa part na yun So dito. So abangan nyo nga pala yung next vlog natin. May sisilipin tayo na tagos naman ng Indang. At 13, papuntang Indang Road naman. So medyo maikli lang yung siguro yung next vlog natin. So abangan nyo. Maraming salamat. Kung umabot ka dito, like, comment, share, and subscribe. Ano masabi nyo sa vlog natin ngayon? Mabilis ba? Mabagal? At sa setup natin, tignan nyo naman yan. Woo! Hindi na ako nag-top box. Kasi dyan, malapit lang naman ang ride ko ngayon. So yun lang, maraming salamat. Like, comment, share, and subscribe.